Disyembre at ang atin pong focus is sa Panginoon, of course. Ano po? So, ang Panginoong Hesus ang ating kumbaga focus ng ating pong message sa buong buwan po ng Disyembre. Sa oras pong ito, samahan niyo po ako sa atin pong talata in the book of Luke, aklat po ng Lucas, chapter 2, verses 10 and 11, bilang isa sa atin pong mga passage na mababasa po o pag-aaralan po mamaya. Aklat po ng Lucas, Kabanata 2, talata 10 hanggang 11. Luke chapter 2, verses 10 to 11. Sige po, tayo po sandaling magsitayo muli para po sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Let me read from verse 8 at tuloy po natin hanggang verse 11. And in the same region there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. And the angel said to them, Fear not, for behold, I bring you good news of great joy, that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Purihin ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, muli po, salamat sa umagang ito, sa pagkakataon na inyo pong iatid sa aming muli ang mensahe patungkol sa pagparito ng aming Panginoong Hesus, ang aming Diyos na nagkatawang tao, na siyang naging kahalili namin para sa aming katubusan at buhay na walang hanggan. At muli, Ama, kayo pong manguna sa amin sa pakikinig po ng inyo pong salita. At ang Santong Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng kaliwanagan sa katotohanan ng ihahatid po ninyo, na ito po ay nakatuon lamang sa aming Panginoong Hesus, na siyang Panginoon at aming tagapagligtas. Ikaw po, Diyos, ang umabot sa amin sa pangunawa namin, Panginoon, sapagkat ang inyo pong salita ay makapangyarihan at makalangit na katotohanan. At ang inyo pong lingkod na gagamitin bilang inyo pong mensahero ay gamitin po ninyo lamang na instrumento. Ako po ay humihingi din, O Diyos, ng karunungan at kababaang loob po ang siyang manguna sa akin, Panginoon, sa paghahatid po ng inyo pong salita. At ang kaluwalhatian at ang karangalan po ay sa iyo po lamang, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng inyo pong anak na si Jesus. Amen at amen. So makakaupo na po tayong muli. Tuwing December, so ito po ang ito po ang pinaka masaya sa lahat ng buwan sa isang taon. So pag nag-start na po ang Burr months, pagka tumugtog na ho ang mga awiting pamasko, kapag narinig na po natin sa TV, sa radyo, sa social media, yung mga posts, hudyat ng papalapit na Kapaskuhan. So, nag-iiba po yung ating atmosphere. So, nag-iiba po yung damdamin natin. So, mula sa mga nakaraang buwan, pawang pagsubok at kalungkutan, so, papasok na tayo doon sa medyo masaya-saya. Ano po? So, because pumasok na po ang Burr months, especially ngayon po, na pumasok na po ang buwan ng Disyembre. So we know that December is the most festive month, kung tutuusin, para sa lahat ng tao, because sineselebrate nga po ang Kapaskuhan o ang Pasko po sa buwan pong ito. At tuwing December po, halos lahat po ng ating mga mensahe ay nakarelate po sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang pagka-Diyos, sa kanyang ministry, sa kanyang katangian bilang Diyos na nagkatawang tao. At sa mga nagdaang taon po, so tinuruan po tayo ng salita ng Panginoon about His example of humility. So we have studied the humility of Christ. Kung maalala po natin, 4 years ago po ito. And next is the service of Christ, o yung paglilingkod ng Panginoong Hesus. That is last 2021. Next is the obedience of Christ, o yung pagsunod ng Panginoon sa kalooban ng kanyang Ama. And last year, the intercession of Christ, o yung pagiging tagapamagitan, or siyang nagiging
tagapamagitan natin sa Ama, sa ating buhay bilang mga anak niya. Kaya ngayon mula sa ating point of view, so paano natin naman tingnan si Kristo? So, sa tagal po nating pinag-aralan mula po sa Biblia kung sino po ang ating Panginoon, na siya ho ang Diyos na nagkatawang tao at siyang nagpakababa. So, kagaya po ng ating mga inawit kanina sa ating mga awitin, paano naman natin tingnan ngayon si Kristo? Paano naman natin i-celebrate ngayon ang katotohanan patungkol sa kanyang kapanganakan? Yamang tayo po ay puspos ng kanyang kapuspusan, having been filled with the fullness of Him. We testify of His salvation. So ano naman ang isinusukli natin? Ano naman ang ibinabalik natin sa Kanya? Sapat ba na sabihin lang natin na tayo naligtas sa Panginoong Jesus? Sapat lamang ba na sabihin natin ako ay Kristiyano at ako ay Baptist? Pero ang celebration natin ng Pasko is more on material na bagay, more on secular na concept at hindi ayon sa katuruan po ng Biblia. So ito po ang purpose po ng ating message, mga kapatid. Kaya ang ating pamagat is Christ, our greatest joy. So higit na kagalakan sa lahat ng bagay at sa lahat ng meron sa balat ng lupa ay si Kristo. So we have two objectives para po sa mensaheng ito. So number one is to celebrate Christmas from a biblical standpoint. So patuloy nating maitama yung ating pagdiriwang ng Kapaskuhan. So dahil taon-taon po, kapag ka sinasabing December, so sa eskwelahan, nandyan na po ang pagsasabi sa mga estudyante, hoy, monito-monita, exchange gift. So ganitong halaga ang iririgalo sa inyong Christmas fellowship. So ang tawag po ngayon dun sa isang eskwelahan is Christmas fellowship. Dati ho ay Christmas party. Di ba? And sa ating hanap buhay, di ba? So usually talagang in demand lahat kapag panahon po ng Pasko. So lahat po ay mabenta. And kapag sinabing Pasko, ano pong unang pumapasok sa ating isip? So pag sinabing Christmas, ano yung unang pumapasok sa ating isipan? Una, ito ba'y regalo? So, siyempre sa mga bata, ito yung kanilang unang naiisip. So, may bigayan ng regalo, mayroong family reunion, mayroong pupunta sa mga ninong at ninang, magbamano, at tatanggap ng aginaldo na nakalagay sa sobre. Na kulay pula. Yan. So, mga okasyon. So, madalas po ang okasyon sa panahon po na ito. 13th month pay. So, sana meron na tayo natanggap. Na 13th month pay. Meron ba? Hindi, walang nag-amen Yan. Hikahos na 13th month pay. Christmas bonus. Noche Buena. Hamon. Lechon. Ano pa? Marami pang iba. So, isipin na natin ang pinakamasasarap at pinakamamahal at yung sabihin nating sikat pagdating sa Kapaskuhan. Yan. So, lahat ay naiisip po natin associated sa celebration po ng Pasko. Pero, lahat ba ito ay reasonable para sa ating mga Kristiyano? Na mas focus po tayo sa mga ganitong pagdiriwang kaysa sa dapat nating pagtuunan ng pagdiriwang. At ito'y walang iba kundi ang ating greatest joy, ang ating Panginoong Jesus. So dahil ang mundong ito, unti-unting inilalayo ang tao sa dapat ipag-celebrate. Na sa halip na si Kristo hong pinagdiriwang, ay kung sino-sino hong mga character ang sumisikat kapag panahon po ng Pasko. Okay? So let Christ be the one who comes first in our mind when Christmas is approaching. So sana sa atin bilang mga Kristiyano pagka sinabing Burr months, pagka sinabing December, sana si Kristo agad ang una nating naiisip. Hindi ho yung mga napapanood natin ng mga sikat na nakikita ho natin. Kaya meron po tayong 4 na katotohanan or 4 na realidad na magpapaalala sa atin na ito dapat ang ating ikagalak at ito ang nararapat na pagdiriwang sa atin. Bilang mga Kristiyano. So first,
His incarnation is our joy. So, pansinin po natin yung mga events mula po sa kanyang pagparito bilang tao. So, siya po ay Diyos na walang hanggan at siya po ay nagkatawang tao. So, yan po ang makikita ho natin in the New Testament being as the fulfillment of the prophecy in the Old Testament. So, si Kristo po ang katuparan ng maraming propesiya sa lumang tipan na ipinangakong meron pong Messiah na siyang magliligtas at magiging hari para sa Israel. Ano po? And, so ito po yung ating first point. Actually, 4 po yan. So, number 2 is His resurrection is our joy. Kasi after po ng incarnation, is yun pong yung buhay ni Kristo. Ano ho? After po ng kanyang kamatayan, so siya'y nabuhay muli. So, hindi po mangyayari lahat ng succeeding kung hindi po dahil sa incarnation. That's why number 1, ito yung tinatawag nating pinakamahalaga sa lahat. Although lahat po ay mahalaga sapagkat ito ho ay gawa ng Panginoon, pero kung hindi po naganap ang incarnation o ang pagkakatawang tao ng Panginoon, so hindi po magkakaroon ng magkabuhay muli, which is yung ating second point. Then number 3, His intercession. So wala pong ministry of intercession maaaring mangyari kung hindi rin po nangyari ang incarnation. And ang pang-apat po natin is His exaltation o ang pagtataas sa Kanya ng Ama. Matapos po niyang isakripisyo ang Kanyang buhay para sa atin. So ang focus naman natin muna po is yung ating first point. Makikita po natin, His incarnation is our joy. So we have 3 subpoints here, 3 katotohanan kung bakit dapat ang kagalakan natin ay nakalugar sa Kanyang pagkakatawang tao. So kapag sinabi po nating incarnation, nagsalaman. Ano po? So yun po ang ibig sabihin ng incarnation. Nagsalaman. Nagkatawang tao. Sa kalikasan po, makikita natin na ang Diyos ay Espiritu. Siya ay Diyos na hindi nakikita. Siya ay Diyos na walang hanggan. He is the supreme being. He is the creator. He is the lawgiver. Okay? And dumating ang point ng panahon na kung saan ibinigay niya ang kanyang anak. So, God sent forth His Son sa takdang panahon. Galatians chapter 4, verse 4. So, ito po yung tinatawag nating incarnation. So, si Kristo ho, na Diyos na walang hanggan, ay naging tao. So, mula sa kanyang kalikasang pagiging Diyos o pagiging Diyos, so nagkaroon ng karagdagang kalikasan at ito po ay ang kalikasang tao. So, divine and human. Okay? Tingnan po natin sa Luke chapter 1. So, bakit dapat nating ikagalak ang kapanganakan ng Panginoon o ang pagparito ng Panginoon bilang tao? So, Luke chapter 1 from verse 26. So, isang chapter lang po bago yung ating binasa kanina. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. And he came to her and said, "Greetings, O favored one, the Lord is with you." But she was greatly troubled at the saying, and tried to discern what sort of greeting this might be. So dito pa lang ho sa part na ito, napansin ho natin yung agad na tugon ni Maria sa pagpapakita sa kanya ni Anghel Gabriel. Na this is what we call the annunciation. So meron po kasing annunciation. Ang ibig sabihin mo is the announcement na si Maria po ay magdadalang tao. Bagamat siya ho ay isang birhen. So sa Catholic po, yan po ay naka-plot ho yan sa 25th of March. So kung familiar po tayo doon sa Annunciation, so March 25th, yung Feast of Annunciation. At meron pong isang teorya na kaya daw po December 25 ang Pasko is yung gap between March 25 and December 25 ay 9 na buwan. So kaya yun po ang speculation. Ano ho? Kaya they supposed na December 25 ipinanganak ang Panginoon.
Dahil March 25, so yun po yung, kumbaga, araw na yon, sinasabi sa araw na iyon daw, ay in-announce daw ni Angel Gabriel kay Maria na siya ay magdadalang tao. At nakita po natin ang kanyang tugon dito, she was greatly troubled at the saying. Because Mary, kung titingnan po natin, si Maria po nung panahong ito ay halos pre-teenage. 12 years old. So, 12 or 13 years old. So, batay po sa custom ng mga Hudyo. Ang ikinakasal ho, no, yung yung betrothal na tinatawag is nasa ganoong edad. Ano po? So, 12 or 13 years old. At ganoon na lamang po ang reaction po ni Maria nung nagpakita sa kanyang anghel. At ang sabi ng anghel sa kanya, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God, and behold, you will conceive in your womb and bear a son, and shall call his name Jesus. He will be great, and you will be called the Son of the Most High. And the Lord God will give to him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." And Mary said to the angel, "How will this be since I am a virgin?" Paano ito mangyayari? Bagaman ako ay isang birhen. And the angel answered her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God." So, ang sanggol na iyong dadalhin sa iyong sinapupunan ay tatawaging banal, anak ng Diyos. Kaya walang ibang anak ng Diyos pertaining po sa ating Panginoong Jesus. Hindi ho pwedeng may isang taong titindig, "I am the appointed Son of God. I am the firstborn." But only Christ, sabi dito, he will be called Holy, the Son of God. And behold, your relative Elizabeth, in her old age, has also conceived a son. So this is John the Baptist. And this is the 6th month with her, who was called barren. So talagang marami pong surprises dito po sa part po na ito ng Book of Luke. Kasi John the Baptist po ay ipinanganak po ng isang baog, si Elizabeth. Kasi si Elizabeth ho ay nasa, kumbaga, later years na ho. Kumbaga, matanda na po siya. And yung ama na si Zacarias, na isang saserdote, ay matanda na rin. So, pinagkalooban sila ng anak, at ito ho ay sa katauhan po ni John the Baptist na magiging forerunner ng ating Panginoon. At 6 na buwan po ang agwat ng dalawa. So, nothing will be impossible with God. And Mary said, "Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word." So, hindi ho natin nakita dito, kasi ginagamit din po ito ng mga sumasamba ho kay Maria. Pero hindi ho natin nakita dito ang response ni Maria na tumanggap siya ng pagsamba. Tumanggap siya ng bagay na sa Diyos lamang dapat i-ascribe o sa Diyos lamang dapat i-address. But ang sabi niya, "Let it be according to your word." And kung titingnan pa ho natin sa pababa, "In those days Mary arose and went with haste into the hill country to a town in Judah, and she entered the house of Zachariah and greeted Elizabeth." So binati niya si Elizabeth. "And when Elizabeth heard the greeting of Mary, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit, and she exclaimed with a loud cry." So hindi lang ho ito basta statement lang na sinabi ni Elizabeth, but sabi nga, she exclaimed. Nandun yung kanyang tuwa, nandun yung kanyang galak. With a loud cry, "Blessed are you among women." Sabi ni Elizabeth kay Mary, "and blessed is the fruit of your womb." So yung blessed na naka-address ho kay Mary, kasi yan po yung kino-quote ng RCC, ang ginamit ng Greek word dyan is ginamit din po para sa mga Kristiyano. Okay? Pinagpala
Yung pinagpala dito kay Maria, ginamit din pong salita para sa mga mananampalataya. Kaya hindi ho siya sabihin nating evidence para sabihin, o tingnan nyo si Maria, namumukod tanging pinagpala. Siya'y namumukod tanging pinagpala in a way na siya ho ang magdadala ng sanggol na magliligtas sa buong sangkatauhan. But it doesn't mean na siya ho ay dapat sambahin. Hindi ho ito reference. Okay? Para siya ho ay sambahin. In fact, makikita po natin dito po sa verse 46, "My soul magnifies the Lord," she said, "and my spirit rejoices in God, my Savior." She called God her Savior. Ang Diyos ay tagapagligtas. So, how? Paano niya sinabing, ang Diyos na aking tagapagligtas, then sasambahin mo siya? Kapantay ng Diyos. Diba? So, balik po tayo sa verse 42. Si Elizabeth, ano po sabi niya? She exclaimed with a loud cry, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." So, yung blessed naman na ginamit po doon, patungkol sa Panginoon, is exclusive sa Panginoon. "And why is this granted to me that the mother of my Lord should come to me?" So, hindi po ibig sabihin na si Maria po yung object nung tuwa ni Elizabeth. Although kinilala po ni Elizabeth si Mary bilang ina. Ano po? Bilang ina at bilang nagdadala po ng sanggol na siyang Messiah. "For behold, when the sound of your greeting came to my ears, the baby in my womb leaped for joy." So, hindi po dahil sa tinig lang ni Maria kaya natuwa ho yung bata na nasa sinapupunan ni Elizabeth, which is John the Baptist, but dahil dala ho ni Maria sa kanyang sinapupunan ang sanggol na siyang ipoproclaim ni John the Baptist sa kanyang ministry, na sabi niya, ni ang tali ng kanyang mga panyapak o ng kanyang sandals, "I am not worthy to tie." Wala akong karapatang magtali ng kanyang sandalyas. Dahil ito ang Diyos na nagkatawang tao. "And blessed is she who believed that there would be a fulfillment of what was spoken to her from the Lord." Kaya mga kapatid, nakita natin dyan, we should celebrate Christmas joyfully, for Christ came down to us. Kung ano yung tuwa ni John the Baptist, nasa tiyan pa siya. Kaya ang hirap isipin na paano nag-react itong si John the Baptist, bagamat siya ay nasa loob pa lang ng sinapupunan, sa presensya ng Diyos. Kaya sabi po ni Elizabeth, sabi niya, "Blessed." Okay? "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." So, she recognized the presence of God in Mary's womb. Hindi ho yung presensya ni Maria, kundi ang presensya ng Diyos sa sinapupunan ni Maria. So, ito po yung kagalakan ni Juan Bautista, na siyang kagalakan din dapat ng bawat isa. Amen? Kaya, may nagtatanong po, kayo po ba'y nagse-celebrate ng Christmas? Of course. As long as ang celebration natin ay nakatuon sa Panginoong Hesus. Pero kung nagse-celebrate ka ng Christmas outside of Christ, outside of incarnation, outside of the providence, yung provision ng Diyos ng kaligtasan, ay hindi yan tama. Ano po? Hindi yan yung tamang selebrasyon ng Kapaskuhan. Kaya, ito po ang sabi, ano po? We should celebrate Christmas joyfully, and not simply joyfully, filled with joy. Sana, punong-puno ang puso natin ng katuwaan sa mensahe ng Pasko
dahil dumating siya. Pumarito siya. John chapter 1 verse 14. Sabi po ni MacArthur po, ang Pasko ho ay binubuo lamang ng 4 na salita dito po sa talatang ito. Sa John chapter 1 verse 14, summed up in 4 words, the Word became flesh. So the Word that is eternal and pre-existent, because in verse 1 it said, and in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So there's the eternal nature of God, and the pre-existence because He was with God in the beginning. Okay? And this eternal and pre-existent Word became flesh. Siya ho ay nagkatawang tao. His body that was conceived inside Mary's womb by the power of the Holy Spirit. Kaya tinanong ni Maria, papaano? Bagamat ako'y isang birhen. Dahil ako'y isang birhen, papaano mangyayari yon na ako'y magdadalang tao? Ano po sabi ng anghel? The Holy Spirit will come upon you. Hindi ito kapangyarihan ng kalikasan o ng siyensya. Ito'y kapangyarihan ng Diyos. So the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called holy. So isipin nating mabuti. Di ba meron siyang umbilical cord? So paano yon? Paano natin masasabing ang Panginoong Hesus ay walang kasalanan bagamat siya'y ipinaglihi ng isang makasalanan? Yan ay isang hiwaga. Di ba? Mula sa Diyos. Sapagkat ang sabi dito, that is the power of God. Ito'y kapangyarihan ng Diyos. Thus, we believe that Christ is not a sinner. Hindi siya isang makasalanan. Siya'y walang kasalanan. Amen? So, hindi tayo nag-aagam-agam patungkol sa senaryong yon na, o nga no, si Kristo ay walang kasalanan sa kanyang pagiging tao. Pero siya'y ipinaglihi ng isang makasalanan. So, paano natin i-reconcile? So, ito po ang sabi ng anghel. The Holy Spirit will come. The power of the Most High will overshadow. That is the power of God. All you have to do is to believe. Tanggapin natin. By faith. Amen? Amen. Yan po ang sabi. Ano po? That's why, by the power of the Holy Spirit, He was also witnessed as a babe wrapped in swaddling cloths at His birth. So siya po ay isang sanggol na nakita na nasa sabsaban na binihisan at pinuntahan ng mga mago mula sa silangan. Nakita rin ng mga pastol, yung pong kausap ng mga anghel po dun sa binasa natin kanina in Luke chapter 2. So maraming nakasaksi sa sanggol na ito. At siya'y lumaki bilang isang lalaki, isang tao, ang ikalawang Adan na magliligtas sa mundo mula sa kasalanan. So ito ho ang ating kagalakan. Hindi ho basta lamang ipinaglihi at lumabas sa sinapupunan ni Maria ang sanggol na ito nang walang dahilan. But here, makikita po natin ang layunin ng kanyang pagparito ay para iligtas ang sanlibutan. Jesus ang ipangalan mo sa batang ito, sapagkat siya ang magliligtas sa sanlibutan, sa mga tao mula sa kanilang mga kasalanan. Kaya sabi ni Juan, John chapter 1 verse 29, Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Kaya, siya yung ating may tuturing ho na isang halimbawa ng pagiging isang ebanghelista. Si John the Baptist. Although siya ho ay isang propeta,
Pero when it comes to being a messenger of Christ, kung sino po ang Panginoon, ganun na lang. Kung paano niya inintroduce ang Panginoon sa mundo. Kaya, let us celebrate Christmas because Christ came down to us. Siya ho ay bumaba at siya ho ay dumating sa atin. Next, Christians should celebrate Christmas joyfully, for Christ in human flesh fully obeyed the Father's will. Sa kanyang pagiging laman o sa kanyang pagiging tao, ganap niyang sinunod ang kalooban ng kanyang Ama. We should be joyful for Christ victoriously executed the plan of redemption. We know that the Father planned the plan. Then the Son, Jesus Christ, siya yung gumawa ng plano. Di ba? Kaya sabi ng Panginoon, it is finished. John chapter 19 verse 30. The ransom has been paid in full. That's why fully obeyed the Father's will. Because He explained, He said, it is finished. The ransom has been paid in full. So that is the word tetelestai. Eh, hindi naman natin kailangan pang lagyan ng karagdagan ang ginawa ni Kristo. Dahilan ng kanyang pagkakatawang tao ay ang katubusan ng sangkatauhan. At ang pagbabayad na ginawa niya sa kanyang pagbibigay ng kanyang sarili ay ganap. Sabi dito, full. Hindi po ito down payment or installment. Okay? Christ's full obedience and submission to the will of His Father paved the way for our full deliverance. That's why our deliverance is full. My question is, are you fully delivered from sin and death? Bagamat sa panahon natin, darating pa tayo sa kaganapan ng pagliligtas. But in the work of Christ, we are fully delivered. Amen? Mula sa kasalan at kamatayan, ang naging daan para sa ating ganap na kalayaan o kaligtasan ay ang ganap na pagsunod ni Kristo sa kalooban ng Ama. Kaya, Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood. And the result is the forgiveness of our trespasses. Paano natin nakamit ang pagpapatawad? Hindi dahil sa ating kaparaanan. Hindi dahil sa ating church membership. Yan po ang pinangangalandakan ng ibang grupo. Magpa-member ka sa aming church at ikaw ay sa langit pupunta. May mga freebies kami. Pang-akit. Pero hindi po ito ang paraan. Kundi ang paraan ho, sabi dito, ang dugo ni Kristo. Tinanggap natin ang pagtutubos sa pamamagitan ng kanyang dugo at nagbunsod ito sa atin ng kanyang pagpapatawad according to the riches of His grace. Ayon sa kasaganaan ng kanyang biyaya. Isipin natin mga kapatid, yung saganang biyaya ng Diyos. Para sabihin natin, hindi pa, kulang pa ang ginawa ni Kristo. Kailangan kong gumawa pa ng mabuti. Kailangan ko pang sipagan ang pagdalo. Kasi pag hindi ako naka-attend ng isa, hindi na ako makapapasok sa langit. Yan ang pinapanakot ho ng aming relihiyon. Pag hindi ka tapat sa pagdalo at sa maraming iba pang mga bagay, ay baka
dumating ho ang pagkakataon na ako ho ay itiwalag at hindi na ho makasama sa langit. Pero ang sabi dito, ang pagpapatawad na ibinigay sa atin ay ganap. Sapagkat ganap din ang pagsunod ng Panginoon sa kanyang pagkakatawang tao. Kaya tandaan po natin mga kapatid, ang Pasko ho, tayo ho ang mas, kumbaga, meaningful na mag-celebrate ng Kapaskuhan. Sapagkat mas unawa natin ang dahilan kung bakit ang Panginoon ay naparito. Kaya, His incarnation is our joy. He fully obeyed the Father's will. And number 3, Christians should celebrate Christmas joyfully, for Christ's coming in human flesh is an expression of God's outpouring love. Ang pagkakatawang tao ng ating Panginoon ay expression o pagpapakita ng hindi maubos-ubos na pag-ibig ng Diyos. We know in John 3:16, di po ba? God so loved the world that He gave His one and only Son. Yan ang isang katotohanan na higit sa iba pang paniniwala na mahirap pong ipaliwanag. God gave His one and only Son. Sino ang makapagpapaliwanag sa pag-ibig na ito? This is the love of God. And God expressed it by giving His one and only. Samantalang tayong mga makasalanan, portion ho ng ating pag-aari, dalawang isip pa tayong ibigay para sa iba. Samantalang ang Diyos, ang kanyang kaisa-isang anak, kanyang ibinigay sa mga kaaway niya. Kaya, ang Pasko ho, sabi dito, talagang ipagdiwang natin dahil pag-ibig ng Diyos ang motibo upang ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Brothers and sisters, our celebration of Christmas must be centered on God's sacrificial giving of His beloved Son. Hindi katulad ho ng iba, unwise spending. Sinasamantala ho ang pagkakaroon ho ng malaking salapi para gamitin sa kanyang sarili. Pero hindi ho nakatuon sa pagbibigay ng Diyos ng kanyang kaisa-isang anak. So, not with unwise spending, not with Santa Claus. Mayroon pang sa atin ay okay lang yan, si Santa Claus. But remember, Santa Claus is isa ho yan sa idolo ho ng mundo na ginagawang icon ng Pasko. Ano ho? Pang-agaw ho sa Panginoong Hesus. Nor with Christmas station IDs. Ano po? Dahil kung pag-aralan po natin, titingnan natin ang mga messages ho niyan, yung tinuturo ho niyan is more on self-love. Pag-ibig sa sarili. Pag-ibig sa kapwa. Ano ho? Mabuting gawa. But hindi ho naka-sentro sa kaligtasan. Baseless traditions. Marami naniniwala pa sa atin na pag nakumpleto ang siyam doon sa simbang gabi, matutupad ang aking kahilingan. Ginawa nating Genie ang simbahan, ano? Ginawa nating Genie ang relihiyon. But remember, these are nonsense. As compared ho sa ginawa ng Panginoon para sa atin. God gave His one and only Son. And that's why this is indeed a good news of great joy. Sabi po doon sa binasa natin, Luke chapter 2, I will bring you, the angel said, I will bring you a good news of great joy. Isang mabuting balita na nagdadala ng kagalakan. Malaking kagalakan na hindi natin maikukumpara sa kahit anong bagay. Kaya, fear not. Huwag kayong matakot. Sabi ng anghel, I bring you a good news of great joy
that will be for all the people. Kaya ito po ang kaligtasan. Ino-offer po para sa lahat. This good news of great joy is for all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Ang Kristo ang tagapagligtas. He is the Messiah. He is the prophesied Messiah. Siya'y dumating sa takdang panahon ng Diyos. Naging tao para isakatuparan ang pagtutubos. Na ngayon ay dala-dala po natin at isinasaysay natin para sa Panginoon. Kaya ipagdiwang natin ang Kapaskuhan na nakatuon po sa mensahe ng pagkatawang tao ni Kristo. Hindi dahil may mga dekorasyon, hindi dahil may laman ang ating pitaka, hindi dahil may pambibili tayo ng Noche Buena, may pambibili tayo ng bagong damit, o ano pa mang bago, makakapagpagawa na tayo ng salamin. Ano po? So, hindi lang ho yan ang mensahe ng Kapaskuhan, kundi ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Diyos na walang hanggan, pumasok sa atin para tayo ho ay hanguin mula sa kamatayan. Now, are you filled with joy that Christ came? Puspos ba ng kagalakan ang ating mga puso dahil si Kristo'y pumarito? Sana hindi lang ngayong umaga tayo masaya at nagagalak sa mensaheng ito. Kahit tayo ho ay nasa agos ng mundong puno ng pagsubok, ano po, ng ating buhay. Kahit tayo ho ay inaalon ng iba't ibang hamon sa buhay, ang kagalakang ito'y nananatili sa atin. Ang kagalakang si Kristo ay pumarito para sa akin. Ako'y iniligtas niya. Kaya patuloy nating sariwain ang ginawa ng Panginoong Hesus para managuli muli ang kagalakan natin para sa Kanya. That is the joy of Christmas. Kaya mas akmang ipagdiwang natin ang Kapaskuhan kung tayo ho ay babaling pabalik sa pangyayaring itinakda ng Diyos bilang simula ng Kanyang plano o katuparan ng Kanyang plano ng pagtutubos. At ito ho ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. So ang ating next point po, kalooban po ng Diyos ay sa susunod po natin pag-aralan. So that is His resurrection. Bagamat medyo off ho sa Pasko, pero hindi po siya actually off because ang sentro ho ng celebration natin si Kristo at yan po ay magkaka-connect. Ano po? So, after incarnation is the resurrection, then the intercession, and the exaltation of Christ. Kagalak natin ang mga pangyayaring ito sa salita ng Panginoon. At ito ho ang maging daan natin para sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat po sa tunay na mensahe ng Kapaskuhan. At kami po ay inyo pong hinango mula sa makamundong pamamaraan at makalamang pamamaraan na pagdiriwang tungo sa katotohanan dapat naming ipagdiwang Panginoon. At ito ho ay ang pagliligtas po ninyo at ang katubusan mula sa aming pagkaalipin sa kasalanan. Maraming salamat po sa biyayang ito. Patuloy po kaming mabuhay sa kagalakan ng inyo pong pagparito, aming Panginoong Hesus. Salamat po, ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.